Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipments? Sa Port of Manila po, 700 more or less. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Paano mo naman nasabi kay Michael Yang, kay Congressman Pulong Duterte, at kay Attorney Mans Carpio? Parang sinasabi na idamay mo si Senator Sonny Trillanes. Ikumpara mo yung mga nakaraang administrasyon hanggang dumating ang last administration, may nagbago ba sa laban kontra droga or wala? Your Honor, wala pong nagbago, lalo pong lumala. Kakapasok lang na balita. Grabe, binakbakan ni Trillanes si Pulong. Nagkaharap na sila sa Senate, yari nilaglag kasi ni Guban si Pulong sa shabu. Mas grabe daw sa panahon ni Duterte. Ayon sa ginawang pagdinig ng Senado, Trillanes sinabon ng husto si Pulong, kasama ang attorney asawa ng Vice President. Matapos sabihin ni Guban, sila may-ari ng shabu. Mas lalong lumala daw sa panahon ng Duterte. Ayon kay Senator Antonio Trillanes, nakuyari nagigipit na si Pulong. Nilaglag na siya ni Guban kay dating Senator Antonio Trillanes. OMG, nagkaharap na sila ni Pulong. Binakbakan na siya ng todo ni Trillanes. Okay, ngayon dun sa yung testimony mo, ang tinuturo mo na point person or contact person dito sa shabu shipment ay si Mr. Kenneth Dong. Tama ba? Yung container pong yun, pero Your Honor, kailangan ko pa rin sabihin na kailangan muna ipatunayan na dun nga sa container na yun nanggaling yun. Okay, naintindihan ko yun. It will be, that's your contention na as far as Mr. Taguba is concerned, walang laman ng shabu yun. But pinag-uusapan lang natin dito, ito yung mga allegations on hand na yung container ba na yun eventually na-discover sa Valenzuela na may shabu. Sa korte, i-assert mo na hindi mo alam yan kasi meron kang ibang packing list. Diba? At the same time po, yung inconsistency po ng mga report ng CIIS. Okay. So, sige. So, ang tinuturo mo contact person si Mr. Kenneth Dong. Okay. Ngayon, ito si Mr. Kenneth Dong, Ayan. Okay yan. Yung, sino kasama mo dyan, Mr. Kenneth Dong? Yung nasa dulo, huwag mo na i-mention niya nasa gitna. Si Mr. Paulo Duterte. Paulo Duterte. Okay, next picture. Ikaw ba yon, Kenneth Dong? At sino yung kasama mo dyan? Yan yung nakaturo. Tama ba? Yung pag-picture? Yes, Your Honor. So, Mr. Kenneth Dong at Mr. Paulo Duterte. Hindi kayo rito Itong picture na to na naghaharutan sa kwarto, hindi ito acquaintance. Okay? Yan lang yan. Next, si Mr. Taguba, minention mo doon sa text message mo na nung nagka-problema ka, ay pumunta, nag-ano ka ito pa pala. Si Kenneth Dong at si Mr. Baste Duterte. Hindi ko na lang i-include muna si Mr. Baste kasi wala namang lumabas so far. Ngayon, dito pero just to prove na ikaw ay family friend. Okay? Ngayon, ikaw, Mr. Taguba, you pointed to Mr. Small Abiliera as part of the Davao Group na nung nagkakaproblema ka sa shipment, ni-refer ka ni Jojo Bakut kay Tita Nani, tapos si Tita Nani pinakilala yung grupo, si Jack, tapos eventually si Small. Tama ba yung sinasabi ko? Yes, Sir Honor. Okay, yes. So ito si Small. Si Small Abiliera, wala na ata siya ngayon dito. And si Mr. Paulo Duterte. Next picture. So talagang ito, hindi ito basta-basta acquaintance lang kasi city councilor ito ng Davao at vice mayor naman si Paulo Duterte. Next picture. So okay, next picture.
So yan. Okay. Yan si Small Abillera. Ngayon, punta tayo. Sinasabi mo ang shipper nung container van is sino? Shipper si... Richard, sino? Yung logistics provider, sino yan? Si yung ano po, Hongfei. Pero ang Hongfei. ang nakalagay po sa dokumento ata. Pero Hongfei eventually yan. Yes Diba? po, Hongfei po. Si Richard Tan, Richard Chen, Richard Tan. Okay? O ito si Richard Tan, Richard Chen. Ikaw ba yan na nasa Malacanang?我是参加那个商总宣誓就职，去我们这边拍照。商总，宣誓就职。 Your Honor, outtaking daw po nila sa association nun. Ha? Outtaking po, sir. Okay. Pero ikaw pa rin yung na-identify na eventually na shipper nitong 6.4 billion pesos na drug shipment na nandiyan ka sa Malacanang. Okay, next. Punta tayo dito doon sa privilege speech ni Senator Lacson. Na-mention niya yung Davao Group na big players na nagpapasok. Okay? Sige, next. Dito sa Davao Group, na-mention niya itong si Mr. Charlie Tan. Okay, Charlie Tan. Ngayon, dito sa testimony, let me just introduce Mr. Charlie Tan. Dito sa testimony ni Mr. Las Cañas dito sa Senado, ito yung kanyang statement from the transcript, and I quote, noong na-delay na ito ng husto, meron siyang gisabi sa akin na 100% siya binalahan ni Charlie Tan ng illegal drugs, particularly shabu, ang aking van. Ito ang sinasabi, ang kausap niya rito ni Mr. Las Cañas ay si Mr. Paulo Duterte. So pinapa-escortan niya, so pagdating ng van sa Davao, escortan mo ang van, ipa-deliver natin doon sa isang barangay, sa kanyang barangay na Katalunan Grande, at pag-open ito, kung may laman, huliin mo si Charlie Tan. So nag-agree si Mr. Las Cañas. Ngayon, pero nung sinundan namin ang van, bago ako makarating sa basketball court sa Katalunan Grande, tumawag si Vice Mayor Pulong. Ang sabi niya sa akin, arbor ko na lang bro, ako na lang bahala kay Charlie. Okay, so that is Charlie Tan. Ngayon dito sa text message mo, nung the day after nung na-discuss dito si Mr. Charlie Tan, lumabas sa text message ni Tita Nani sa'yo. Nakalagay dito, March 7, good morning Mark. Let's meet from the Blue Bay at the UCC, but let's go to a place in the area that's at least less people. FYI, all special of the Teves brothers this week will not enjoy any privilege in cut off na Charlie Tan and Henry Tan. So lumalabas na talaga na itong nagiging nababalidate yung privilege speech ni Senator Lacson. Ngayon, sino ba itong Charlie Tan? Sige, pakita natin. Ito si Charlie Tan. Okay? Charlie Tan and Mr. Paulo Duterte. Sige. Yan. O, hindi na siguro incidental yan kasi magkatabi na talaga sa aeroplano. Sige. Uy, nagbiyahe sila, I believe, sa China yan or something. Oh, Charlie Tan and Paulo Duterte. So malalim ang samahan dito. Sige, next photo. Ayan. So yan, mga hotel rooms na yan. I don't know, pina-find out pa namin yung mga other Chinese nationals na nandoon. Yan, sige, next. Then ito, talaga malakas ito. Ando doon, no? Sa Office of the President. Na ito ano na ito, as early as
2012-2013, a suspected drug lord na itong si Charlie Tan. Okay? Smuggler at drug lord, and yet, diretso talaga, hindi lang kay Vice Mayor Paulo Duterte, kundi sa kanyang tatay. Kaya nga, ang pinag-uusapan ay, sabi ni Mr. Las Cañas, ang mukhang naglalabanan dito yung mga magkakakompetensya. So, nakita natin yung mga key players dito sa shipment na ito, lahat may link kay Vice Mayor Paulo Duterte. Okay, ngayon marami akong mga tanong kay Vice Mayor Duterte, pero simulan ko lang muna. I'll just test this. May tattoo ka ba sa likod, Mr. Duterte? Thank you, Mr. Chairman. Alam niyo, naniniwala ako dun sa quote na yon. Naniniwala talaga ako. At may karma talaga. Anyway, I will go back to my question. Meron ka bang tattoo sa likod mo? Meron po, Mr. Chair. Meron. Okay. Ito ba ay malaking... Before you continue, Senator Pacquiao actually had precedence before you, and Senator Lacson recognized you. I was already given the notice that you have 5 minutes, but I'll let you go for another 3 minutes, and then you can repeat again. You can repeat again afterwards, because Senator Pacquiao has a flight to catch. Go ahead, please. Okay. Yung tattoo mo sa likod, I can imagine it's a colored and dragon-like figure tattoo. Am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Chair. Okay. Well, ito pong impormasyon na ito ay itong intelligence information na ito ay binigay sa akin na isang foreign country na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad. At ito, ang proof ng kanyang membership ay yung tattoo sa likod. Yan ang mag-i-explain ng lahat ng ito, at merong mga competition among syndicates. Dahil yan yung proof. That's the physical evidence of his membership sa Triad, yung tattoo. Ngayon, Mr. So, can you show us that are you willing to show us that tattoo to validate or invalidate? Mr. Chair, I invoke my right to privacy. Thank you very much, Mr. Chairman. That's why I'm going to present the evidence of my allegation, which is written and printed and tattooed on the back of Mr. Paulo Duterte, because that's the membership of Triads, Mr. Chairman. So I'm not making any baseless allegations here. This intelligence information was handed down to me from a foreign country, and na-validate naman, in-admit naman ni Mr. Paulo Duterte. I wouldn't have any way of knowing na meron siyang ganun tattoo. But yun ang sinasabi ng Intel report. The membership is printed there, Mr. Chairman. Go ahead. So anyway, andito sa picture, ito na. This is the gang. Kenneth Dong, Mr. Charlie Tan, Mr. Paulo Duterte. Next. Mr. Smola Villera, Mr. Charlie Tan, Mr. Paulo Duterte, Mr. Man Scarpio. So, ito ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At yung sinasabi noon ni Mr. Las Cañas, and by the way, hindi hearsay yun kasi personal knowledge niya, yung hit na in order ni Vice Mayor Paulo Duterte dun sa isang bumangga sa kanyang sasakyan na nakamotor. At personal knowledge niya yan na ito ay pinahunting, at nung pinatay ay ando doon itong si Paulo Duterte. Anyway, let's now go to the accounts. Ngayon, Mr. Man Scarpio, you admitted going to the customs, am I correct? Ngayon,
babalik tayo dun sa allegation ko na merong tattoo ng triad si Mr. Paulo Duterte. Inamin niya na meron siyang tattoo. Ngayon, tinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng triad ay yung tattoo mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. Oh, no. Mr. Chairman, Mr. Chair, I'm sorry. Mr. Chair, no way. Okay. So, makita nyo, bakit kung wala naman yung tattoo na yan di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the Sergeant at Arms to accompany you. Kukuha na lang sa likod. Bibigay natin yung picture sa USDA para ma-decode kung saang faction ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. Chair. Oh, no, bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapa-find out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga? Ayaw mo talagang ipakita dahil baka may ma-decode nga? Ganon. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Already answered. Mr. Chairman, dito naman sa ating committee, medyo liberal tayo kasi yung mga ganyang paulit-ulit na tanong sa korte, hindi pinapayagan, but dito ay liberal. Malay mo nyo magbagong isip, Mr. Chairman. I just asked. It depends on the chairman. Yes. Okay. Thank you. So, anyway, so maliwanag. Talagang ayaw mo. Kasi yun yung proof Nahanapan ako ng proof. Andiyan dyan sa likod mo. At ando doon yung digits. Sacred digits. At kaya ayaw mo kasi pagka ibinigay ito sa DEA, madedecode kung saan ka. Okay. Anyway, punta tayo dito ngayon. Dito sa mga accounts. Sa mga accounts. Okay. Mr. Paulo Duterte, meron ka bang nakatira ka ba sa meron ka bang bahay na anong address mo for that matter? Mr. Chair, 1521 Sitio San Pedro, Catalunan Grande, Davao City. Yun ang address nyo. Sino yung nakatira sa Number 9 Atlantic Avenue, Ecoland Subdivision, Phase 3, Davao City. Mr. Chair, nanay ko po, pati si Mayor Inday. Okay. Ang birthday mo is March 24, 1975? Yes, Mr. Chair. Okay. Meron kang account sa Philippine National Bank, Santa Ana, Davao? Yes, Mr. Chair. Meron. Account number 306-949-00020. Ganun po ba? Mr. Chair, do I have to answer this irrelevant question? If you wish to answer, you may do so. I refuse to answer anymore, Mr. Chair. Bakit nyo nire-refuse? Wala namang... It's up to us to determine what is relevant or not. Because, Mr. Chair, this is not part of the inquiry. Well, I will tell you kung paano magiging yan. I will drive at that point later. Meron ka bang bangko sa Rizal Commercial Banking Corporation, RCBC? Mr. Chair, I refuse to answer. Sa Bank of the Philippine Islands, Davao, main branch. Mr. Chair, I refuse to answer. Bakit? Mr. Chair, can I know kung the Vice Mayor is invoking the right against self-incrimination? You may ask him.
You cannot outrightly refuse. I am invoking the right to privacy, Mr. Chair. Which part of the rules, Mr. Chair, that the resource person can invoke the right to privacy? Because I have the rules. No, but let him. Mr. Chair, there is a law in the Constitution about the bank secrecy, and I have the right to privacy. Mr. Chairman, according to Section 19 of the rules, no person can refuse to testify or be placed under oath or affirmation or answer questions before an incriminatory question is asked. So, apparently the basis that he raised is not included in our rules, Mr. Chairman. Are you invoking your right against self-incrimination? Yes, Your Honor. Okay, so which part of that question will incriminate you? Ito bang total? Pakita nyo nga yung total dun sa baba. Itong total na 104 million dito sa mga accounts ninyo. Kasi ang nakalagay dito, ang total ng mga deposits mo as of 2015 November, I'm sure lumaki na yan kasi may Davao Group na eh. So, anong masasabi mo dyan? I refuse to answer, Mr. Chair. Okay. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.